Matapos ang ating disappointing performance sa FIBA World Cup, dederecho na tayo sa Asian Games 16 days from now. Recently nga ay naglabas na ng initial 12-man lineup itong Philippine Olympic Committee, at kung hindi nyo pa ito nakikita, ito ang ating lineup for the Asian Games. Makakapalag kaya ang Gilas Pilipinas sa Asian Games? Sino-sino ang ating makakalaban at sino ang mga biggest threats natin? At ang pinaka-importanting tanong, sino ang magiging coach natin? Lahat ng yan ay sasagutin ko sa videong ito. Ang kompetisyon. Magiging interesting itong gaganapin na Asian Games. Dahil sa tingin ko, mas magiging competitive na ang tournament na to. Dahil kabilang sa mga maglalaro ay itong Japan na patungo ng Olympics, Lebanon, South Korea, Chinese Taipei, China, at itong Jordan, just to name a few teams. Sa mga sinabi kong teams, mukhang mapapalaban na naman ang ating mga Gilas boys. Pero importanteng alamin din natin at bigyan ng pansin ang ating mga kabracket. Kabila nga sa ating bracket ang nasabi kong team kanina na Jordan, na pinangungunahan ni PBA Best Import Ronde Hollis Jefferson, ang ating Southeast Asian neighbor na Thailand, at ang Bahrain na unang makakalaban natin sa September 26. Isa din sa inaabangang pagtutuos dito ang muling paghaharap ni Ronde Hollis Jefferson at ito ngang si Justin Brownlee. Kaya ang tanong, makakabawi kaya itong si Justin Brownlee o patuloy pa din magiging dominante itong si Ronde Hollis Jefferson? Yan ay isa sa ating mga aabangan ngayong darating na Asian Games. Asian Games lineup, makakapalag kaya? Sa unang tingin medyo kaya nga natin itong bracket na to at tayo nga ang lalabas na favorites, pero kailangan pa rin natin mag-ingat sa lahat ng kalaban, lalong-lalo na nga dito sa Bahrain at sa Jordan. Pero kung ako tatanungin nyo, dapat kayang-kaya natin itong bracket na to. Katulad nga ng naipakita ko kanina at nasabi ko, initial lineup pa lang to. Kumbaga subject to change pa. Meron pang mga magbabago. Pero dahil nailabas na yan muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Meron lamang akong 3 komento tungkol sa ating lineup. Una, wala na naman tayong shooters. Kung may natutunan man tayo sa ating FIBA World Cup experience, total mahilig naman tayo sa mga learning experiences na yan, di ba? Yun ay ang importansya ng shooting. Pero sa lineup na pinakita, si RR Pugoy ang ating knockdown shooter lang. Siguro si Oftana pwede, pero si RR Pugoy lang. Pangalawa, sa wakas mabibigyan na ng pagkakataon etong si Justin Brownlee para magrepresenta ulit para sa Gilas Pilipinas. At siguro kung maraming matutuwang mga kabarangay natin dyan. At asahan natin na mas gigil ang laro ni Brownlee dahil para sa akin, papakita niya na dapat siya talaga ang ating pinipiling naturalized players para sa mga tournaments na ating sinasalihan. At ang huli kong concern, at para sagutin ko na rin kung kaya ba nating pumalag, sa tingin ko lineup wise at sa bracket natin, kaya naman natin talaga. Kasi tignan nyo 8 out of our 12 players ay galing sa FIBA World Cup. Kung ika-count mo si Chris Newsom, kasi dahil nga siya ang ating 13th man, 8 yun. So sa tingin ko, wala naman itong magiging issue pagdating sa chemistry. At tingin ko din, merong binabagayang sistema itong ganitong lineup. Maliban sa sistema, of course nakadepende yan sa diskarte at balasa ng ating coach. Teka, may players na pero wala pa ring coach? As of this recording, wala pa tayong official na head coach para sa Asian Games. Dahil nga ito sa pag-resign ni Chot Reyes sa Gilas Pilipinas, at tingin ko naging apektado rin itong Asian Games. Pero merong mga bali-balita na ang nakalagay pa rin na coach ay si Chot Reyes. Kaya this Asian Games, aasahan kaya natin ang pagbabalik niya? Wag na yan! Nag-resign na, babalik pa, wag na yan! O sige, teka lang, painggan nyo ako. Kung ang gusto nyong coach ay si Tim Cone, sinabi niya na hindi siya interesadong maging head coach ng ating national team at gusto niyang mag-focus sa Ginebra. Para naman sa mga may gusto kay Tab Baldwin, sa tingin ko during that time start na ng UAAP season. At alam naman natin na siya ang current head coach ng Ateneo Blue Eagles, so hindi rin siya makakapag-commit. May mga coaches din naman na nabanggit tulad ni Raiko Toroman,
Nenad Vucinic at ito ngang si Charles Chu. Pero given our time to prepare, no, tingin ko hindi magiging magandang eksperimento or experience to para sa atin. Kasi alam naman natin na kapag bagong coach, bagong sistema at hindi mo makukuha yan sa loob lamang ng 16 days. Kaya sa tingin ko talaga, guys, sa tingin ko talaga, si Chot Reyes pa rin ang magiging coach natin sa Asian Games sa ayaw man at sa gusto natin. Alam kong maiinis kayo sa sinabi ko at nakahanda na akong sagutin kayo lahat sa comment section. Yun kung nakaabot kayo sa part na to ng video. Pero logically speaking, si Chot Reyes lang talaga ang kayang magpaikot ng lineup na to. Lalong-lalo na sa time preparation na binigay sa atin. Ay nako, napakahirap isulat ang script para sa video na to. At napakahirap at napakagulo din ng paghahanda ng ating national team para sa Asian Games na to. Ayon din sa balita, mamayang alas 2 ng hapon magkakaroon ng press release itong SBP para i-finalize lahat ng mga bagay tungkol sa Asian Games. Pero sa ngayon, ito ang ating lineup at ito ang aking video tungkol dito. Kung meron mang mga big changes, asahan yung gagawa ko ng video tungkol dun. Pero sa ngayon, ay nako, ang gulo!